Hello there! This is Chicken Bottom. Once again, we're gonna talk about Miss Universe Philippines. Medyo ma-echo, wala pang laman ang place na ito. This is ours. This is our studio. And we will have this place for 3 months as long as it is vacant and still waiting for the occupant. So tayo muna dito. And it's good that we have a place where we can freely talk about beauty pageants. Now, sino yung pwedeng manalo bukas? Sino yung I think should win? At sino yung I think would win? Sino? Punta na tayo ngayon sa... Balikan muna natin ang preliminary competition. Kasi doon tayo kukuha ng ating fearless forecast. Kung sinong pwedeng manalo. Kung sinong malamang na manalo. At sino ang dapat na manalo? Manalo. May hint na ba kayo? Huwag na tayong lumayo. Ayoko na magpaka-plastic. Pero Atisa gave the usual thing. It was not a so-so performance. It was a superb performance. Tamang-tama lang ang timpla. And ganoon naman lagi si Atisa eh. So once again, mababanggit na naman natin yung ayaw marinig ng ilan na styling, particularly sa kanyang evening gown. Ang dami-dami talaga, hindi ko talaga maintindihan. Ang dami-daming gowns, kung talagang hindi kayang gumawa ng bonggang bagay sa kanya, aba, manggaya kayo. Yung kay Demi Moore sa Oscars, gayahin nyo na lang para siguradong bongga. Bagay na bagay yung kay Atisa manalo. Hindi ko sinasabing pangit yung gown niya. Pero, oh my God, that's Atisa manalo. Lagi na lang binibihisan ng hindi queenly. Bakit hindi i-try? Bakit lagi na lang may mga flowing, may mga... Ewan ko. Pero bakit hindi siya mabigyan talaga ng bonggang-bonggang outfit? Or bonggang-bonggang gown? Na talagang babagay sa kanya. Yung mga kalaban niya, ang gaganda ng mga suot compared to her. Diba? Bakit hindi siya ewan ko, hindi ko alam kung ano pa, siguro talaga ay dapat nag-iba ng team si Atisa. Dapat nag-alakatrio na siya. Hindi ko alam, baka naman meron na talaga siyang bonggang-bonggang team. Ngayon, kung meron talaga siyang bonggang-bonggang team, andun yung team, wala yung bongga. Although malakas yung aking pakiramdam na malamang makuha ni Atisa ang corona, worried pa din ako. Because yung hindi ka laging sigurado. Lagi kang aabang-abang. Hindi ka nag-aabang ng bonggang-bonggang dress niya, kundi nag-aabang ka kung ano na naman yung hindi magandang malamang na suotin niya. It's not that I'm expecting too much, siguro. It's just that I'm expecting something that fits sa queen. Sa kalibre ni Atisa. Di ba hindi naman siya pipitsuging kandidata? Di ba tinalbogan pa siya ng Miss Oriental Mindoro sa pagka-creative at sa pagbili ng isang gown na magbibigay ng kaunting kabog sa gabing yun. O sana nagpaka-Leo Almodal na rin lang siya para medyo balot ng konting mga crystals at kung ano na pa mga bato at kanyang mga damit. Or, ewan, basta doon ako lagi nakukulangan. Hindi naman pangit nga eh. Kung iba magsusuot nun, di bonggang-bongga na. Palibasa nga ay, siguro doon din ang bagsak. Maybe it's just self-denial that I was really anticipating for a much better. I mean, maybe I am really expecting too much and sorry about that. Pero, doon lang ako lagi para kay Atisa. Because I love Atisa. I want her to win. Now, napag-usapan na rin lang natin si Miss Oriental Mindoro. I am from Oriental Mindoro, so same province. And ako yung hindi ko ang kababayan ko ay praise na ako to the heavens ang peg. Hindi, actually ngayon lang siya bumanat
sa mga past pre-preliminary events, wala naman. Pangkaraniwan lang. Tapos, just to be honest, hindi masyado maganda yung legs, parang short-legged, pagdating sa knees, pababa. Ako kasi ganun eh. Kinumpara. Basta ganun, hindi masyadong kaaya-aya. Sa aking paningin ang kanyang legs, na syempre nakakatulong pa kasi Bey at medyo sakang. Si hindi na naman perfect, si Catriona. Pero sa kanya kasi parang naikli. So yun na, parang yun lang nagbibigay ng konting hindrance, kumbaga, para sa isang bonggang-bonggang performance. Kasi syempre, kasama ang katawan, kung na tayo magpaka-plastic, kasama ang galawan ng katawan. And sa kanyang performance dito sa preliminary competition, mas umayos yung performance niya, particularly nga sa gown. So, pasalamat sa kanyang designer. Nagdala niya ito ng bonggang-bongga. Nakakapag-projection ng ayos. Very charming. Still, I have some doubts na mapapasama siya sa top 5 or even sa top 16. But I'm hoping. Because it's not that I don't trust her. It's not that I don't believe that she can. It's just that masyadong crowded this year ang competition. Na parang hirap-hirap lusutan na kahit yung mga frontrunners na parang nahihirapan pa rin lumusot sa isa't isa. Aminin, alam ko nararamdaman niya yan. And because interview or the intelligence or communication skills ay kasama sa pag-judge, kasama sa criteria. Kung papansinin natin ang kay Atiza Manalos sa interview performance, preliminary interview performance ay mukhang okay. Mukhang kaya niya. Ang kay Rachel ay Tagalog. Pinatunayan dito na ang Tagalog naman ay pwede talagang gamitin kung hindi mo kaya magdire-diretso ng English. And she was very confident to do it. Pagdating sa Q&A, walang question sa ibang kandidata like Iliana Marie. I think okay din magsasagot si Chelsea Fernandez. Walang question. Ang bunganga ni Winwin. At napakarami pang mga Inglesera na okay talaga. Okay ang kanilang mga performances sa preliminary interview. So, ito talaga isang edition na nahihirapan ako. Talagang ko nahihirapan din kayo because parang ang hirap maglaglag sa 5 o 7 frontrunners. O wag ng frontrunners yung gamitin natin, kundi dun sa magagalingang performances. Hindi natin pwedeng i-exclude ng ganun-ganun na lang si Laguna. Although, hindi rin ganun kabonggang kanyang, not really the communication skills, but English speaking skills. At huwag na tayong magpaplastic pa more. Malaking factory yan sa pandinig ng mga hurado. Lalong-lalo na kung hurado ay Pinoy. Kaya sana na nga lang ay foreigners ang judges para mas mag-less yung kanilang interest sa galing ng accent at mga tamang pronunciation at mga tamang pagpili ng salita. Nakadalasang tinutumbok ng mga huradong taga rito sa atin. Kung mga native English speakers kasi, wala sa kanila masyadong I believe so. Wala masyadong grammar as long as particularly if they knew that they are judging candidates from a non-English speaking countries. And even if we are very proud of the fact na Inglesera tayo, ang buong Pilipinas, number 3 or number 4 sa buong mundo, ay hindi pa rin mawawala sa isip, lalo na yung mga hindi talaga alam yung ganitong katotohanan. So sa kanila is magiging pasado na. Basta mahalaga nakakapagsalita ng Ingles or nauunawaan nila. Diba? Miss Liagado was beautiful. Ang ganda-ganda niya. Ang galing-galing mag-project. Miss Pasay, may mga kuha na may mga angulo. So naghahanap siya ng angulo. May angulong hindi siya ganong kagandahan.
Pero ang magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay ay ang kanyang height, kagaya ni Laguna. But I think Laguna has a better chance of making it through. And gaya ng sabi ko sa nauna kong video, kinakabahan ako kay Laguna. Kasi madali namang i-train ang communication skills. Madaling i-train ang spontaneity ng pagsasalita. Ang mahalaga ay may laman. And I think Miss Laguna speaks from the heart most of the times, na natatakpan yung kanyang simpleng pag-i-Ingles. As I said, from Pinoy accent, parang limitado rin yung kanyang mga words. Yun kasi minsan nagpapahirap sa mga kandidata na although marami kang sabihin, naghahagilap ka, you're grasping for words. Yun ang kalaban. We have a microphone. Maybe you were asking, why don't you use the microphone in order to have some noise reduction peg? Ito po ay for our phone. I trust this camera. I think mas maganda ang quality nito kumpara dito. So hindi pa natin nagagamit ito sa ating, parang hindi pa, sa ating dakdakan sa ating pageant vlog. Ito nga sa Rubato. So ginagamit ko ito sa Facebook, sa Rubatology Facebook. And I'm still looking for a microphone na pwede nito sa ating Sony CV1. Yun. So, diretso tayo. Sino pa ba? Winwin Marquez. Meron kasi ano yan eh. Meron tayong mga maaaring manalo or top choices sa iba't ibang kategorya. Performance-wise, it's Winwin Marquez. Hands down. Ang galing-galing talaga. Scientific-wise, si Ileana Maria Aduana. Ibig sabihin, kaya-kaya niyang baguhin ng ranking kapag nagsalita na siya sa mikropono because she has a lot of reserved words that could persuade the most intelligent judges out there. Mga overflowing words, yung mga words na talaga namang very scientific. Yun, siya talaga yung nandun. And then meron pa tayong, sino ba? Sa gorgeousness peg. Of course, Atiza. Si Atiza talaga yung yung ang sarap-sarap na abangan kung sa Miss Universe, kung siya talaga yung papalarin. Diba? Yung talagang confident ka na kung talagang pakantahan din lang. Ay nako, hindi ko natitin ng ibang mga kalaban dahil sure ako na kabog sila ni Atiza. Ganun ba? Ganun yung binibigay sa ating confidence? Ang isa pa, kasama dyan ni Atiza ay si Chelsea. It's just that, ayan, may nalalampan niya. Makaka-copyright pa tayo. Kaya lang may talaga, may mga shots parang hindi consistent. Yung ganda ni Chelsea. Hindi ko lang kung natatakpan lang or something, pero kahit kung tabi-tabi silang, talagang nag-glow yung kanyang mukha, talagang overpowering kumpara sa iba, natatakpan na yung iba dahil sa kanyang kakaibang complexion. Kaya lang may mga kuha siya talaga, especially kapag light lang makeup, iba na ito sa kanyang itsura sa stage. Parang ganon. At this is consistent with or without makeup, yun pa rin. Si Winwin, iba rin eh. Nung natanggal siya ng makeup, tapos biglang, napanood ko sa Facebook, iba rin eh. So si Atiza talaga yung ganda kung ganda mag-uusapan. Now, ang daming threat sa mga leading contenders na ito. Laguna, Baguio, oh my God. Sa kanyang gown performance sa preliminary competition, I tell you, yung pagtingin-tingin, yung pagtali-talikod, pagbali ng ganito, pag-walk, iba grandiosa. I don't know how to put grandiosa in Tagalog. Isa pa yan sa dapat abangan natin. I have a feeling, because nasa kasaysayan ng Miss Universe Philippines na lagi merong upset victory, lagi merong nakakalasot na siguro, sa 5th edition, 4, surprise, hindi mo inaasahan talaga. So ito, in case meron, it could be Laguna and Baguio. Bakit ang galing-galing lagi ng mga taga-Baguio? Ang ganda-ganda parang storya niya, di ba yung kanyang mata na may konting problema. Hindi nga siya nag-makeup ng bongga sa preliminary interview because of that
situation. Diba? So that would help pag siya yung napalaban sa Miss Universe. Malayaklan, Ifugao, Pasay, Manila, bumubonggang Manila, ang dami pa, Iligan, yun, nakakaloka talaga. Hindi mo alam kung sino itatawag mo, kung sino isasama mo sa top 16. Please comment down below kung ano ba talaga, because I haven't found any confirmation kung ano ba talaga, kung top 16 pa, top 20, top 15 or ano. So, ginagaya ng ating local pageant, ang Miss Universe Philippines, ang Miss Universe organization sa suspense kung ano ba talaga na malapit yung final, saka palang i-announce. Bakit hindi nila ibigay 1 week before? Kung nagkamali ako, sorry, baka hindi ko lang nakita. Pero in case na totoo ito na wala kang makikita pang confirmation until now, nag-bisperas ka ng laban, it's a no. Diba ang pangit? Kasi yung tsakan ng preliminary competition, let's go back to preliminary competition, it's one of the worst. Okay, as we all know, aside from Miss Universe Philippines crown, there are 4 other crowns at stake: Miss Supranational, Miss Charm, Miss Eco International, and Miss Cosmo. So, whatever happens, even if Laguna fails to make it to the top 5, malakas ang aking confidence na bibigyan siya ng isang crown. Maybe it's Supranational. Maybe it's Miss Supranational or Miss Charm. And then pwede na sa Miss Cosmo na dalhin si Mr. Gig. Mr. Gig or Miss who else? Alright, so to mention more girls who are, I think, deserving na mapasama sa top 16. Pero syempre, ako na lang siguro mga 25 yung aking choices. And ang hirap tanggalin nung 10 or 9. But I must also mention Occidental Mindoro, Tarlac, sino pa? Cebu City, isama na rin natin ang Benguet and Davao. Sino pa? Baka may nakalimutan pa ako ng mga bongga. Mas ang dami talaga, sorry. Pero I'm gonna give additional information sa video na ito bago ang aking top 16. So, eto na. Once again, itong aking top 16 at ang aking Miss Universe Philippines 2025 choice ay base sa pinagsama-samang preliminary performances, kasama ng preliminary interview, ang kanilang ganda, ang kanilang achievements, and yung gut feel na feel ko ito di ba may konting kabog, parang ito yung mananalo or something. Atisa is a personal favorite. I was super mesmerized with her performances during the Binibini Pilipinas and during the Miss International pageant where she placed first runner-up. Since then, naging fan na ako. Nung natalo siya last year, I welcomed with all my heart si Chelsea. Because bongga talaga yung performance si Chelsea. Pwede talaga niyang talunin sila. Medyo nadismaya ako, pero deserving si Chelsea. This year, malakas pa rin yung aking paniniwala o pakiramdam na baka madali na ito ni Atisa. I think si Atisa yung yung isang pwede talagang makipagbanggaan sa Miss Universe stage. Madali na yung question and answer because sabi ko nga, gaya ni Pia Words back, may talaga siya mga notes. Pinag-aralan niya ng bongga. Kung ganun din ang gagawin ni Atisa, pag-aralan niya ng bonggang-bongga, tagal pa naman ng laman, di ba? So she can bring all those answers to any question ay bibigyan ng Miss Universe maybe 5 or 6 months from now pa. Di ba? So, yun. Malakas pa rin paniniwala ko na kaya ito ni Atisa. Lumalabas kasi sa akin minsan yung tanong na bakit sasali si Atisa? Anong meron? Ano yung force? Yung sa totoo lang, ano yung force na nag-push kay Atisa para sumabak muli? Meron bang pangako? Meron bang
gut feel din ang kanya nasa puso? Or meron bang mga sign from the heavens above na siyang pinaniniwalaan din ng ilan na nag-udyok sa kanya para sumali? Ano ba talaga? So yun, parang hindi ako makontento na sumali lang basta siya. Parang merong akong pakiramdam na sumali siya because she knows she will win. Parang gano'n. Ewan, siguro kuha lang na aking haka-haka. Pero yun nga, mahirap ang pagbangga kay Win-Win, mahirap ang pagbangga kay Iliana Marie. At sa mga baguhang, ang gagaling talaga, oh my God. So bahala na. Bahala na. So without further ado, ladies and gentlemen, here are my top 16 choices for Miss Universe Philippines 2025 and my Miss Universe Philippines 2025. Let's go.